First time ko makakalabas ng Pilipinas! Dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest. So, naglanding na tayo dito sa Shenzhen sorting area. Pwede ko nakantahin yung You won't wanna wait around. I'm sorry, I'm sorry. Ito yung train station sa loob ng airport, mga Kamarichef. Grabe, no? Bukod sa napakagandang mga structure dito, mga Kamarichef, evident sa kanila yung disiplina. So, sa left side sila yung papasok and then sa right yung papalabas. Ang number one mode of transportation nila dito is train or yung double-decker na bus at saka may Shinsen ba yun? Shishen na train. Basta yung parang bullet train nila. Basta ang dami nilang train. Tapos, mga Kamarichef, kung makikita ninyo, ang linis ng train nila, ang lamig. Tapos habang bumibilis yung andar ng train, bumibilis din yung paghigop ng hangin. So, sa loob pa lang to ng airport, mga Kamarichef, yung ikot namin sa airport just to get our luggages, parang nabusog na yung mata ko, parang na-tour na ako. Napanood ko sa isang vlog na magdala daw ng water bottle kasi marami daw ditong parang water station, tapos libre lang siya. So, sa airport, ayan. Pero hindi siya malamig, wag na kayo mag-expect ng malamig siya. Tapos inamoy ko yung water. Okay naman siya, tinikman ko. Okay din naman. Feeling ko sasakit yung tiyan ko kasi maninibago ako doon sa water. Pero okay lang siya. Ito yung restroom nila. Ang linis, 'di ba? Tapos ang high-tech nung lababo. So pasensya na kayo kung shaky yung vlog ko kasi I just wanted to take a video. Share ko lang sana tong video na to sa kids ko. Pero naisip ko, i-share na rin natin sa mga Kamarichef. Alam mo yun, marami rin mga katulad ko na hindi pa nakakalabas ng Pinas at gaya ko na first time. So ayun, tontuwa lang ako doon sa lababo nila panghugas ng kamay. And then, ito, balik na tayo doon sa pagkuha ng luggage. Tapos naghutom na kami, so naisip namin na dito na lang kami inside the airport kakain. So tinitignan na namin tong octopus, yung tawag dun sa train, kasi para siyang octopus. Ayan, so ito, kumain kami sa taas, and I ordered this curry beef tendon na noodles. Tapos, ang sarap, mga Kamarichef. Ang sarap. From the name itself, it is curry beef. Pero yung pagkaka-curry niya iba, more like Malaysian. Tapos meron siya yung gulay na ginamit nila is choy sam. Usually, nabibili ko yung choy sam na yan sa South Supermarket sa Alabang. Tapos pinipair sa steak. Pero ito, natuwa ako na nakalutang-lutang siya doon. Ang sarap, tsaka matamis yung choy sam nila. Tapos yung yung noodles niya, yung rice noodles, bilog. Tapos parang sotanghon yung texture. Tapos yung beef tendon niya, parang natutunaw na sa bibig ko. So my goal here in Hong Kong is to eat as much as I can. Hindi, gusto ko talaga makakain ako ng mga wonton, mga dim sum, mga ganun-ganun. Yun yung goal ko kasi mahilig ako sa ganun. Tapos para sa mga hindi nakakaalam na ang conversion ng Hong Kong dollar to peso, as of today, it is 8 pesos. So bumaba na unti yung currency natin. And nung, syempre, habang bumibili kami, nagko-convert ako. Medyo mahal, pero pwede na kasi nga ang dami niya, ang sarap. Tapos pag kumain ka rin naman sa labas sa Philippines, ganun din naman. So ito, mga Kamarichef, yung paglabas namin ng airport, magbabas kami, na magko-commute kami. Alam mo yung feeling mo, magta-taxi ka, tapos hindi pala, magbabas ka pala. Aliw na aliw ako kasi 2 floor yung bus. Tapos ang mahal nung pamasahe, 34 Hong Kong dollars or parang 272 pesos. Pero dahil sa ganda ng pwesto naming mag-asawa, my husband chose the front. Tapos nasa driver's side kami. So, right-hand drive. Naging sulit yung biyahe kasi parang, ewan ko ba, basta ang babaw ng kaligayahan ko. Pero aliw-aliw talaga sa itsura ng place. So, sa Pilipinas, sa right lane dapat yung papunta, 'di ba? Ito sa left lane. Tapos yung pabalik nasa right lane. So, nakakapanibago siya. Pati sa pila actually, sa left yung papasok, tapos sa right yung papalabas. So ito, papunta na tayong Guadalupe. Charot. Ayun lang, mga Kamarichef. Bye-bye!